Kabanata 1231. Sunog sa likod ng isa. Bam! Mula sa likuran ng dalampasigan ay nanggaling ang biglaang tunog ng pagsabog. Ang Skeleton Island ay marahas na bumagsak dahil sa epekto na parang isang lindol ang nangyari habang ang isang malaking bowl ang apoy ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Sandali, anong nangyayari? Ang masigla at matapang na mga lalaki ng Skeleton King ay lubos na nabigla at hindi maisip ang nangyari. Ang armory, ito ang armory. Hanggang sa makalipas ang ilang segundo nang tuluyang namulat ang ilang pirata. May nagpasabog ng armory natin. Yung armory natin. Nasira. Impossible. Naramdaman ni Skeleton King ang biglaang paninikip sa kanyang dibdib at nakatingin sa direksyon ng armory. Paano ito nangyari? Maliban na lang kung may umakyat sa mga bangin sa likod at nagsagawa ng sorpresang pag-atake. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay natural na pinatibay at napakahirap sukatin. Hindi makapaniwala si Skeleton King na ang mga tao ni Windsor ay may kakayahang pumasok. Kung hindi sila makakaranas ng mga pagkatalo sa mga nakaraang enkwentro. No. This is not happening. Sumigaw at sumigaw si Skeleton King. Kahit na ayaw niyang maniwala na totoo iyon, hindi magsisinungaling ang realidad. Talagang sinasabotahe ang armory. Kung wala ito, agad silang nawala ang kanilang kalamangan. Sa usapin ng husay sa pakikipaglaban, ang mga naninirahan sa Skeleton Island ay hindi kailanman naging kalaban ni Lino at ng kanyang mga tauhan. Kung walang sapat na supply ng mga bala, hindi magtatagal hanggang sa lusubin ng kanilang mga kaaway ang mga dalampasigan ng Skeleton Island. Ano ang dapat naming gawin, aking Panginoon? Ang ating armory ay sumabog. Wala tayong sapat na firepower para sugpuin ang ating mga kaaway ng matagal. Nagsimulang magpanik ang ilan sa mga matatanda ng Skeleton Island. I didn't expect Lino Windsor to have this up his sleeve. Don't panic. I'm asking Master Lucio for more reinforcements. Hold your ground, my brothers. Hold your ground. Si Skeleton King ay tumakbo pabalik sa kanyang base habang nagsasalita siya. Hindi niya makausap si Lucio Windsor sa isang maingay at magulong kapaligiran at kailangan niyang maghanap ng mas tahimik na lugar para gawin iyon. Kahit na pinasabog ni Knocker ang armory, mas maagang inilipat ng mga pirata ang kanilang mga bala sa dalampasigan, na nangangahulugan na mayroon silang sapat na mga supply para tumagal ng kaunti. Hawakan mo doon. We stop them with all our supplies here. Hindi natin sila papisokin kahit wala ang armory. Ang pangalawang in-command ng Skeleton Island ay agad na nagpadala ng utos sa kanyang mga tauhan pagkaalis ni Skeleton King. Wala pa sila sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Marahil ay sapat na ang dami ng bala na madaling makuha upang maubos din ang lakas ng putok ng kanilang kalaban. Ang mga barkong sinasakyan ni Tyr at ng kanyang mga tao ay nabugbog at nabugbog. Nang makita ang bowl ang apoy sa itaas ng Skeleton Island, natuwa ang lahat. Nasabog na. Talaga naman. Ang galing ng mga barkada mo, Kuya Tyr. Hindi napigilan ni Celio Windsor na makaramdam ng labis na kaba nang makita ang pagsabog. Ang armory ay kanilang bane, at ngayong wala na ito, maliwanag na sila ay natuwa. Isang piraso ng cake. Hindi kailanman pinagdudahan ni Tyr si Knocker at ang mga kakayahan ng kanyang mga tauhan. Ito ay isa pang lakad sa parke para sa kanila. Maghintay ka dyan at sumakay sa Skeleton Island. Utos ni Celio habang nagsimulang bumilis ang dalawang barko patungo sa Skeleton Island. Gayunpaman, habang ang distansya sa pagitan ng mga barko at isla ay sumasara, lumapit sila sa hanay ng pagpapaputok ng kanilang kalaban at unti-unting tumaas ang mababang bilang ng mga nasawi. Habang naghahanda sila ng malaking supply ng mga bala sa dalampasigan, ang pagkawala ng armory ay hindi nakaapekto sa kakayahan ng mga pirata na gumanti. Ang mga tauhan ni Lino sa mga kubyerta ay naging live na target at hindi nagtagal ay marami ang bumagsak sa kanilang dugo matapos pagbabarilin. Ang mga barko ay napigilan sa pag-usad ng higit pang 50 metro ang layo mula sa dalampasigan. Ano ito? Napahiga si Celio sa lupa dahil sa sobrang dami ng mga bala na lumilipad sa itaas ng kanyang ulo ay hindi na siya makagalaw. Ganoon din si Tyr. Sa ilalim ng patuloy na pambobomba ng mga bala, kahit isang malakas na manlalaban ay kailangang tumayo sa daan. Ang lakas ng putok ng kanilang enemy ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto, at ang malawak na lugar sa dalampasigan ay naging mahirap para sa kanila na tamaan ang sinumang mga pirata, na lahat ay nagkalat. We are not going to make it, Kuya Tyr.
Malamang tapos na tayo sa oras na maubos nila ang mga gamit nila. Alam ko, walang pakialam na sagot ni Tyr. Kung wala ang pagsugpo ng mabigat na firepower, hindi sila makakarating sa isla. Nagiging mahirap at tensyonado na. Sa tabing dagat, ang mga pirata ay nasa isang killing spree. May mga nakahanda pang ang mga rocket launcher na gustong lumubog sa mga paparating na barko. How dare you sabotage our armory? Ilulubog ko ang mga barko mo. Halika sa amin, kung kaya mo. Galvanized sa pagkawala ng kanilang armory, ang mga pirata ay lubhang masigla sa kanilang pagtatanggol sa isla. Si Tyr at ang kanyang mga tauhan ay hindi makakilos. Gayunpaman, tulad ng natagpuan nila ang kanilang sarili na natigil at ang mga pirata sa isang magalit ng labis, ang pag-asa ay dumating sa tamang oras. Ano yun? Isang pirata ang biglang tumigil sa pagbaril at itinuro ang madilim na karagatan sa takot. Ang kanyang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng marami, na tumingin sa karagatan ng sabay-sabay. Whoosh! Isang matalim, nakakabinging ingay ang tumagos sa kalangitan, at isang bakas ng apoy ang nakitang dumiretso sa dalampasigan. Ang maliwanag na ningning nito ay kumikislap sa kalangitan na parang hinahati nito ang kalangitan sa gabi. Ano ito? Maraming mga pirata sa dalampasigan ang nagulat dahil sa isang masamang pakiramdam sa kanila. Papalapit ng papalapit ang trail ng apoy. Nang maglaon, ang ilan sa kanila ay natauhan, habang ang takot ay pumaibabaw sa kanilang mga isipan at nanag sa kanilang mga katawan. Missile. Kabanata 1232. Blanket bombing. Walang salita ang makapaglalarawan sa pagkabigla at takot sa mga puso ng pirata. Hindi ito digmaan o labanan. Bakit lumitaw ang mga missile? Whoosh! Palakas ng palakas ang ingay, at bumagsak ang missile sa dalampasigan. Bam! Isang napakalaking pagsabog ang halos nagpabalik-balik sa dalampasigan. Napahiyaw ang mga pirata sa hapdi at sakit. Ang napakalaking alon ay lumikha ng mga naghahampas na alon na halos magpabaligtad sa barko ni Tyr. Anong nangyari? Maraming tao sa mga barko ang hindi namalayan, maliban kay Tyr. Ano ang ginagawa ng Red Phoenix? Nagpapadala ng isang taong walang ingat upang patnubayan ang kanyang barko. Ilang sandali lang ay naapula na sila ng friendly fire. Agad diniyal ni Tyr ang number ni Red Phoenix. Kailangan niyang panatilihing kontrolado ang kanyang mga tauhan. Kung hindi, lulubog ang kanilang mga barko. Sa kanyang sorpresa, si Red Phoenix mismo ang nasa barkong pandigma na nanguna sa pag-atake. Ano ito? Hindi mapigilan ni Tyr na magmura. Stop firing, Red Phoenix. Let us retreat. May 1 minuto ka. Inihagis ni Tyr ang kanyang telepono at sinigawan sina Lino at Celio Windsor, umalis ng mabilis. Ilang metro ang layo mula sa lupa, ang mga barko ay umatras sa bukas na tubig 100 metro ang layo. Ang mga tunog ng warhead na lumilipad ay muling umalangaw-ngaw, na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi na may 3 bakas ng apoy. Boom boom boom! 3 missiles ang sumabog sa Skeleton Island sa kung ano ang isang gawa, upang ibalik ang isla sa loob. Tumayo si Tyr sa deck ng kanyang barko, tinitingnan ang pagpapaputok ng mga missile. Anong nangyayari, Kuya Tyr? Saan nanggaling ang mga missile? Tumakbo sina Lino at Celio papunta kay Tyr. Nagulat sila pero sa parehong oras ay excited. Ang pagpapaputok ng mga missile ay nangangahulugan na kailangan lamang nilang manood mula sa gilid. Sagot ni Tyr, mula kay Red Phoenix, Celia Regulus ng pamilyang Regulus. Sumakay ako ng maikling paglalakbay sa Harbor City kamakailan at humiram ng isang decommissioned warship mula sa War Emperor. Parehong nawala ng masabi sina Lino at Celio. Ito ay walang iba kundi kahangalan. Sino ang kukuha ng barkong pandigma para labanan ang mga pirata? Isang na-convert na decommissioned warship ang dumating sa likuran ng mga barko ni Tyr. Sa busog ng barkong pandigma ay nakatayo si Red Phoenix sa buong kaluwalhatian, winuwagayway ang kanyang mga kamay, fire. Whoosh! Isa pang missile ang bumaril ng diretso sa ere. Ay hindi. Biglang natauhan si Tyr. Malinaw, nais ng Red Phoenix na itakda ang buong isla sa flames. Kung alam niyang magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihan, bakit niya ipinadala si Knocker para pasabugan ang armory? Nasa isla pa rin si Knocker. Pinagpawisan si Tyr. Mabilis niyang nilabas ang phone niya at sinuntok ang phone number ni Knocker. Buti na lang at sinagot agad ni Knocker ang tawag. Galit na boses kaagad ni Knocker, ano ito, Chief? Bakit ako nakakakita ng missiles, ha? Ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba? Tanong agad ni Tyr.
Okay naman kami, sa ngayon. Gayunpaman, hindi ko masasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Mayroon kang napakaraming firepower sa iyong manggas. Bakit mo kami pinapunta dito? I don't want to die tonight. Magtago. Hindi na nagtagal si Tyr para magsalita at mabilis na ibinaba ang telepono. Kaagad pagkatapos noon, tinawagan niya si Red Phoenix. How was it, Tyr? Nagustuhan mo ba yung fireworks display na nilagay ko? Natuwa si Red Phoenix at naghihintay na marinig ang mga papuri na nagmumula kay Tyr. Sa halip, ang tanging natanggap niya ay ang galit nito. Tama na, Red Phoenix, tama na. Itigil mo na iyan. Nandyan lang ang kapatid ko sa isla. Kung ipagpatuloy mo ang pambobomba, mamamatay siya. Ano? Nasa isla ang kapatid ko. Nawala nang masabi si Tyr. Stop it, quick. Oh, ganun ba? Sumagot si Red Phoenix, bakit hindi mo sinabi sa simula? Mabilis niyang inutusan ang kanyang men na huminto. Namayani ang katahimikan, at tanging mga daing ng sakit ang maririnig na nagmumula sa nagliliyab na isla. Kailangan mo ba ng tulong namin, Tyr? Tanong ni Red Phoenix. Nope. You can go now. We'll take it from here. Again, I thank you and your entire family. Mabilis na umalis si Red Phoenix kasama ang kanyang barko. Pagkatapos ng bagyo, bumalik sa katahimikan ang dagat. Ito ay kakaiba. Nag-iingat pa rin sina Celio at Lino sa nangyari. Alam nilang humingi ng tulong si Tyr, ngunit nagulat silang lahat dahil sa reinforcement. Walang mga tanawin ng mga pirata ang makikita habang ang Skeleton Island ay natagpuan ng sarili sa malaking limbo. Sa isla tayo pupunta. Ang mga barko ay sumisingil ng buong bilis sa unahan patungo sa direksyon ng Skeleton Island. Ito ay isang makinis na layag na walang anumang mga hadlang at sagabal. Sisingilan. 100 at higit pang mga mandirigma ng Windsor ang sa wakas ay tumuntong sa dalampasigan, na may mga sandata sa kanilang mga kamay. Nagkalat sa mga bangkay ng mga patay na pirata, ang dalampasigan ay isang miserableng tanawin. Pumasok sila sa Skeleton Island ng mabilis hanggat maaari nang walang anumang pagtutol. Kahit na lumitaw ang mga pirata, tila nababagabag ang kanilang pag-iisip, natulala sa mga patayan na kanilang nasaksihan. Hatiin at hulihin ang Skeleton King ng buhay. Sa utos ni Lino, nahati ang tropa sa 8 koponan at nagsimulang magwalas sa isla para hanapin si Skeleton King habang sabay na nililinis ang larangan ng digmaan. Sa isang gusali sa pinakaloob na bahagi ng isla, si Skeleton King ay basang-basa ng pawis. Siya ay nababalisa at desperado. May cellphone sa tenga, may kausap siya sa phone. Master Lucio, bumagsak na ang Skeleton Island. Nasa isla ngayon si Lino Windsor at ang kanyang mga tauhan. Hindi na natin ito mapipigilan. Pakipadala ng mga reinforcement. Ano ang sinabi mo? Mula sa kabilang dulo ng linya ay dumating ang isang galit na boses na pagmamayari ni Lucio Windsor. Anong ginagawa mo, Skeleton King? Naglaan ako ng napakaraming aces, at ngayon sinasabi mo sa akin na nawala mo ang isla. Kabanata 1233. Let me go. Ang Skeleton King ay nasa bingit ng luha. Wala na tayong magagawa, Master Lucio. Pinasabog muna ng kalaban ang ating armory bago tayo binomba ng mga missile. Wala na tayong magagawa. Nagbibiro ka ba sa akin? Hindi, Master Lucio, malakas na sagot ni Skeleton King. Nasa isla ngayon si Lino Windsor. Pwede bang magpadala ka ng mga reinforcement, Master Lucio? Isang grupo ng mga walang silbi. Nagmura si Lucio Windsor at agad na ibinaba ang telepono. Master Lucio. Hello. Master Lucio. Nang marinig niya ang mga tunog ng beep na maliwanag ng isang terminated na tawag, galit na binasag ni Skeleton King ang kanyang telepono sa lupa. Mapahamak ka, Lucio Windsor, ikaw ay walang utang na loob na taksil na baboy. Tumakbo papunta sa kanya ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ng Skeleton King at sinabing, nasa isla ngayon si Lino Windsor at ang kanyang mga tauhan, Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? Ano pa ba? Kunin mo na ang gamit mo at tumakbo ka na. Sa tingin mo ba mabubuhay tayo kapag nahanap na nila tayo? Mabilis na binuksan ng Skeleton King ang isang ligtas na vault na puno ng mga alahas, mahahalagang batong pang-alahas, at dolyar ng Amerika. Napatulala ang kanyang mga nasasakupan nang makita ang napakaraming pera sa safe. Anong ginagawa mo? Kumuha ka ng bag at simulan mong punuin ang mga ito. Oo, my lord. Ang mga pirata ay nag-aagawan, naghahanap ng isang bag at pinalamanan ito ng mga nilalaman ng safe sa lalong madaling panahon.
Dala ang mga bag sa hila, mabilis silang umalis patungo sa katimugang mukha ng isla. Kasalukuyang nakaabang ang ilang speedboat sa timog na bahagi ng isla. Ginagamit ng mga pirata upang magpatrolya sa malapit na dagat, ngunit ito na ngayon ang kanilang huling pag-asa upang mabuhay. Mabilis silang nakarating sa dalampasigan at paakay na sana sila ng speedboat nang may makita silang ikinagulat nilang lahat. Ang ilang hubad na dibdib na mga lalaki, na naglalarawan ng pangingibabaw, ay nakaupo mismo sa speedboat. Sila ay si Knocker at ang kanyang grupo ng mga kapatid. Sinakop ng mga missile ang malaking bahagi ng Skeleton Island ngayon lang. Si Knocker at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo para sa kanilang buhay at sa wakas ay nakarating dito ng ligtas ng hindi nabibigo. Gusto nilang hintayin si Tyr ngunit sa halip ay nakita nila ang Skeleton King mismo. Skeleton King. Natuwa si Knocker na makita ang Skeleton King at ang kanyang convoy. Nang ibigay sa kanila ni Tyr ang mapa sa Skeleton Island, binigyan din niya sila ng litrato ng Skeleton King at ginawa itong punto na banggitin sa lahat na kailangang mahuli ng buhay ang Skeleton King. Ang kanilang misyon ay isabotahe ang armory ngunit sa pagtakas ng Skeleton King ay isang malugod na sorpresa. Mabilis na tumayo si Knocker at ang kanyang mga tauhan at lumapit sa Skeleton King na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Nagkatinginan si Skeleton King at ang kanyang mga tauhan dahil hindi nila inaasahan ang pananambang dito. Patayin sila. Umungol si Skeleton King at inilabas ang kanyang baril bago pinaputukan si Knocker. Kasabay nito, sinimulan na rin ng kanyang mga subordinate ang pagpapaputok sa mga tauhan ni Knocker. Sumimangot ang kanilang mga noo nang mabilis silang bumagsak sa lupa. Hindi si Knocker, gayon paman. Bilang isang 18 general mismo, siya ay isang malakas na manlalaban sa kanyang sariling karapatan ngunit, ang kanyang kahusayan sa panloob na lakas ay nagtulak din sa kanya sa taas na hindi niya akalaing makakamit niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang nang makita niya ang tilapon ng mga bala. Isang puting ambon ang bumangon mula sa kanyang katawan habang iniiwas niya ang mga bala gamit ang isang busog. Pagkaraan ng isang segundo, nagpakita siya sa gitna ng Skeleton King at ng kanyang mga tauhan. Ang kislap ng talim ay kuminang, at kaagad ang ilan sa mga tauhan ni Skeleton King ay namatay sa mga kamay ni Knocker. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nakita niya ang talim ni Knocker na nakalagay mismo sa kanyang leeg. Isang patak ng malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang noo. Ngunit, bilang pinuno ng isang mercenaryong grupo sa isang bansang nasalanta ng digmaan, siya mismo ay may kakayahan. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na ito ay wala sa lahat kumpara sa kung ano ang magagawa ni Knocker. Itinapon niya ang baril at itinaas ang dalawang kamay sa ere. Bitawan mo ako, at ang pera ay sa iyo lahat. Tiningnan ni Knocker ang mga nahulog na sako. Nagniningning ito sa liwanag at talagang nakakamangha sa marami. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napatawa si Knocker. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, pera ang huling nasa isip ni Knocker. Tigilan mo nga yung pinagsasabi mo. Sinipa niya ang bihag. Kahit na siya ay malaki at matipuno, ang Skeleton King ay walang laban sa solong sipa ni Knocker. Nakapulupot sa sahig gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, ang Skeleton King ay naghihirap. Itali mo siya. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Tyr, Lino, at ang iba pa sa pinakaloob na gusali ng Skeleton Island, kasama ang Skeleton King, na dinala dito ni Knocker. Kinailangan lamang ng kalahating oras para malinisan nila ang buong Skeleton Island. Kalahati ng ilang daang pirata ang namatay sa pambobomba. Kasabay nito, ang natitira ay namatay sa mga kamay ng mga manlalaban ng Windsor, na walang awa sa sinumang lumaban. Mahigit 30 pirata lamang ang nakaligtas. Lahat sila ay nakatali at pinilit na lumuhod. Kasabay nito, napaluhod si Skeleton King sa harap ni Tyr at ng iba pa. Bilang pinuno ng mga pirata, hindi siya kasing galaw gaya ng ipinakita sa mga pelikula. Sa halip, takot na takot siya sa kamatayan at lumuhad na nakayuko ang ulo. Sa wakas, nakuha ka na namin, Skeleton King. Lumapit si Lino kay Skeleton King, hinawakan siya sa kanyang buhok, at sinampal siya sa mukha. Ang kulit ng karma, ha? Huwag mo akong patayin. Napatingin si Skeleton King kay Lino na may kislap sa kanyang mga mata. Nais niyang iligtas ni Lino ang kanyang buhay at kusang magpapasakop sa kanyang mga kahilingan. Gusto mong mabuhay? Oo naman. Hindi inaasahan ng Skeleton King ang lantad na kasunduan. Ikaw, pakakawalan mo ba ako? Nakangiting tumango si Lino Windsor at sinabing, syempre bubuhayin kita. Ngayon, sasagutin mo ang anumang itatanong ko. Gagawin mo ang gusto ko.
Kabanata 1234. Isang matapat na account. Natural na wala nang pakialam si Skeleton King nang makakita siya ng kislap ng pag-asa. Tinitigan niya si Lino Windsor at ang iba ay natakot at tumango. Okay, I'm willing to do anything basta wag mo lang akong patayin. Hinamak ni Tyr Summers kung paano kumilos si Skeleton King. Mahirap isipin kung paano ang isang wimpy na taong tulad niya ay maaaring maging isang pirata chieftain. Tanong ni Lino, paulit-ulit na ninakawan ng Skeleton Island ang shipping line ng pamilya Windsor, Skeleton King. Ilang beses na kayong lumaban sa amin. Siguradong may sumusuporta sa inyo, kung hindi, hindi kayo magkakaroon ng lakas ng loob. Kumislap ang tingin ni Skeleton King habang bahagyang tumango. Sino ang mga taong sumusuporta sa iyo? Ang katotohanan ng bagay ay na silang lahat ay mayroon ng taset na pag-unawa. Alam ng lahat kung sino ang nasa likod ng mga pirata ng Skeleton Island. Gayunpaman, pinili ni Lino na huwag ilantad ito. Gusto niyang ibunyag ni Skeleton King ang katotohanan. Noon lamang sila makakakuha ng walang kabuluhang ebidensya para sa mga kasunod na parusa laban kay Lucio Windsor. Nag-set up na ng kamera si Celio Windsor sa isang tabi. Isa sa pelikula niya ang lahat. Ito ay ang Grand Duke ng pamilya Windsor, si Lucio Windsor. Ang mga bagay ay dumating na sa isang ulo. Paano pa rin maglakas loob si Skeleton King na itago ang katotohanan? Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay liwanag sa mga bagay sa lalong madaling panahon maaari niyang mabili ang kanyang sarili ng isang paraan upang makalabas. Lucio Windsor. Nagkunwaring nagulat sina Lino, Celio, at ang iba pa. Humakbang pa si Celio para sipin si Skeleton King sa lupa. Anong kalokohan ang ibinubulales mo, Skeleton King? Paanong ang Grand Duke ng pamilya Windsor ay kasabwat ng mga pirata? Isa pa, bakit kanya susuportahan ng mga pirata para guluhin ang aming pagpapadala? Mukhang ginagawa mo pa kaming walang alam, Skeleton King. Gusto mong magdulot ng gulo sa pamilya Windsor. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Natigilan si Skeleton King. Masyadong peke ang acting mo. Halos hindi ko mapigilan ang tawa ko. Walang magawa si Skeleton King, ngunit kailangan niya makipagtulungan kina Celio at Lino. Ito ay totoo. Ang buhay ko ay kasalukuyang nasa iyong mga kamay. Hindi ako mangangahas na kumilos ng walang ingat. It really is your Grand Duke, Lucio Windsor, that supported Skeleton Island. Kung hindi ako maglalakas loob na kalabanan ang pamilya Windsor kahit na magkaroon ako ng lakas ng loob. Talaga. Nagkunwaring kumunot ang noo ni Lino habang malamig na nagtatanong. Oo, totoo. Ito ang totoo. Tumango si Skeleton King na para bang siya ay isang manok na tumutusok sa mga butil. Sinampal muli ni Celio ang mukha ni Skeleton King. Makinig kang mabuti. Kapag nalaman kong nagsinungaling ka sa akin, uukit-ukitin ko ng paunti-unti ang laman mo sa mga buto mo. Sa dugong umaagos mula sa kanyang bibig, nagmamadaling sinabi ang Skeleton King, hindi ako mangangahas na magsalita ng mga kasinungalingan. Kami, Skeleton Island, ay sinusuportahan ni Lucio Windsor. Bakit kanya atres at sasalungat sa atin? Tanong ni Lino. Iyon ay dahil gusto niyang pahinain ang prestihiyo ng pamilya Windsor. Sumagot si Skeleton King, si Lucio Windsor ay palaging hindi nasisiyahan sa iyong posisyon bilang patriarka ng pamilya Windsor. Hindi siya kailanman nang ahas na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan dahil ang Haring Pulubi, si Notice Windsor, ay kasama pa rin ng pamilya. Ngayong narinig na niya ang tungkol sa pulubi sa pag-alis ni King, naisipan niyang agawin ang posisyon ng pinuno ng pamilya Windsor. Sinadya niyang guluhin ang mga ruta ng pagpapadala ng iyong pamilya sa dagat at binigyan kami ng malaking bilang ng mga armas. Ito ay para paulit-ulit naming mapahusay ang iyong pamilya. Sa ganoong paraan, ang iyong mga kakayahan ay matatanong ng pamilya. Pagkatapos, kapag ang dumating ang oras, gagamitin niya ang bagay para magsalita at i-impeach ka. Ang mga ekspresyon ni Lino at Celio ay naging malungkot sa puntong ito. Nagpatuloy ang Skeleton King, ang dahilan kung bakit handa kaming makipagtulungan kay Lucio Windsor ay dahil ipinangako niya sa amin na tutulungan niya kaming makapunta sa Pampang kapag naging pinuno siya ng pamilya Windsor. Pagkatapos, mag-aalok siya sa amin ng malaking halaga at papayagan kaming gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay sa paglilibang. Matagal nang alam ni Lino ang lahat ng sinasabi ni Skeleton King. Kaya naman, pagkaraan ng ilang sandali ng pag-arte, kumalma si Lino at ang iba pa. Walang ebidensya sa mga salita mo, Skeleton King. May pruweba ka ba? Oo, may proof ako.
Mabilis na tumango si Skeleton King. I have a phone that is used specifically to contact Lucio Windsor. Lihim akong gumawa ng recordings para sa bawat tawag ko sa kanya kung sakali. Mayroon din akong records para sa bawat batch ng mga baril na ipinapadala sa aming isla. On top of that, si Lucio ay personal din na pumunta sa isla niyo minsan. Lihim ko rin itong kinunan ng video. Na-videohan mo. Ito ay tiyak na isang hindi inaasahang ani. Hindi inaasahan ni Lino at ng iba pa ang ganoong matangkad, at ang magandang pagkabuo ng brute ay magiging maceland. Gayunpaman, hanggat ang mga ebidensya ay dapat ilabas pagdating ng oras, magiging simple ang pagbibigay ng umuusok na baril upang patunayan na si Lucio at ang mga pirata ay kasabwat. Dalhin mo sa akin ang lahat ng audio at video recording kasama ng anumang ebidensya na mayroon ka. Mabuhay ka man o mamatay ay nakasalalay sa iyong pakikipagtulungan. Mabilis na tumango si Skeleton King. Sige, sige. Nakikipagtulungan ako sa abot ng aking makakaya. Mabuti. Inihilig ni Lino ang kanyang ulo. Basta maayos mong ayusin ang usapin, mabibigyan din kita ng mga kondisyon para manirahan sa lupa. Pero kung maglakas loob kang makipaglaro, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi maganda sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Mr. Windsor. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay ngayon. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Makakatiyak ka na gagawin ko ang hinihiling mo. Pagkatapos, si Lino at ang iba pa ay nagpalipis ng buong gabi sa Skeleton Island sa pagkolekta ng ebidensya ng kanilang pakikipagtulungan kay Lucio. Gayunpaman, hindi nagtagal sina Tyr, Knocker, at ang iba pa. Ang resulta ay wala sa kanilang negosyo. Nagmaneho sina Tyr at Knocker ng ilang speedboat diretso pabalik sa lupain bandang hating gabi. Pagbalik nila, nakita ng grupo ang isang clubhouse na naligo, at pagkatapos ay nagkaroon pa ng ilang inumin. Ang magkapatid ay hindi nakamnet ng napakatagal. Kaya't natural na magkaroon ng isang mahusay na inumin upang makahabol, at uminom sila hanggang sa pagsikat ng madaling araw sa susunod na araw. Si Knocker at ang iba ay nagpaalam kay Tyr ng umagang iyon at umalis sa Imperial Capital City. Lumapit lang sila para tulungan si Tyr na tapusin ang gawain ng pagpapasabog ng arsenal, at pagkatapos nito, natural na wala na silang magagawa. Matapos ipadala si Knocker at ang iba pa, tumunog ang telepono ni Tyr bago siya makabalik sa kanyang tinutuluyan. Ang tumatawag ay si Lino. Tila naayos na niya ang lahat sa Skeleton Island at ginawa ang lahat ng paghahanda. Kabanata 1235. Warren Regulus. Brother Tyr, ipinaliwanag na lahat ni Skeleton King ang lahat at handang lumapit para tulungan kaming tumstigo laban kay Lucio Windsor. Ang Windsor Imperial Family ay magsasagawa ng pulong sa 2:00 ngayong hapon. Dapat sumama ka. Sagot naman ni Tyr Summers at tumawa, bakit ako pupunta? Sumagot si Lino Windsor, Kuya Tyr, parang hindi ko na kailangan pang sabihin. Kapag tinulungan mo ang isang tao, tinutulungan mo sila hanggang sa huli. Kung hindi dahil sa iyo, wala kaming autoridad na makipag-ugnayan kay Lucio Windsor. Sumagot si Tyr, paano ako magkakaroon ng autoridad kung kahit ikaw, ang gumaganap na pinuno ng pamilya Windsor, ay hindi kwalipikadong harapin si Lucio? Talagang gagawin mo, nagmamadaling sagot ni Lino. Ikaw ang disipulo ng Windsor King. Kami, ang Windsor Imperial Family, ay may isang takda. Ang makita ang Windsor Imperial Decree ay walang pinagkaiba sa pakikipagkita sa Windsor King. Dahil ipinasa sa iyo ni Windsor King ang Windsor Imperial Decree, ibig sabihin ay gusto niyang ayusin mo ang mga bagay sa kanyang lugar. Ikaw ang may pinakamataas na katayuan sa Windsor Imperial Family. Kwalipikado ka rin na maging pinuno ng pamilya. Narinig na ni Tyr ang paggamit ng Windsor Imperial Decree sa pamilya Windsor. Si Lino ba ay mali? Nasa kanya nga ang Windsor Imperial Decree. Naturally, walang problema para sa kanya na ilagay ang pamilya para sa kanyang amo, si Notice Windsor. Sige. Sa anumang kaso, ang lahat ng ito ay nasa loob na ng inaasahan ng kanyang amo. Si Notice ay gumawa ng ganoong pag-aayos at ibinigay sa kanya ang Windsor Imperial Decree dahil gusto niyang alisin niya ang mga makasalanan sa pamilya Windsor. Sa husay ni Tyr, hindi niya kailangan ang Windsor Imperial Decree para protektahan ang sarili. 2:00 na ba? Pupunta ako after my lunch. Of course, Kuya Tyr. I'll send a car over to pick you up. Pagkababa ni Tyr ng telepono, bumalik siya sa kanyang tinutuluyan at kakain na sana nang biglang huminto ang isang magandang sasakyan. Tyr Summers. Bumukas ang pinto, at isang napakagandang boses ang narinig mula sa loob.
Lumingon si Tyr at napansin si Ins Alroy sa driver's seat ng kotse na kumakaway sa kanya. Bakit ka nandito, Ins? I'm here for you, nakangiting sabi ni Ins. Sumakay ka na. Bakit? Sumakay ka sa kotse kapag sinabi ko sa'yo, bumaba si Ins sa kotse at pilit na tinulak si Tyr papunta sa kotse, saka isinara ang pinto. Tyr Summers, gusto kong magpasalamat sa iyo ng maayos para sa insidente sa Olympia Arena. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong hindi ako makakalabas ng bahay kahit isang taon man lang. Medyo natarante si Tyr. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ins, salamat sa pagtulong sa akin. Nag-ground ako ng tatay ko nang makauwi ako noong araw na iyon. Hindi ako pinalaya hanggang ngayon. Kung hindi mo ako kinausap noong araw na iyon, alam ng iba kung gaano katagal pag kinulong ako ng tatay ko. Oh, tumango si Tyr at binuksan ang pinto ng kotse niya para umalis. Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Ins si Tyr. Pumunta ako dito para imbitahan ka ng pagkain para ipahayag ang aking pasasalamat. Nagkataon na may pagbubukas ng Imperial Court Hotel ngayon sa Royal Botanic Gardens. Kaya, pumunta tayo doon at makisaya. Para sa isang pagkain. Natahimik si Tyr bago nagsalita, I have matters to attend to this afternoon, so I'm going to skip it for now. Hindi naman magtatagal ang kainan. Hindi rin kita guguluhin. You can go wherever you want after that. I don't have that much time to hang out with you. Payag ka na, Tyr. I don't like owing others favors. I must treat you to a meal today, or else I wouldn't feel good. Wala kang utang sa akin, sagot ni Tyr. Humph, ang mahalaga lang ang sasabihin ko. Maupo ka. Kung patuloy kang bumubulales, putulin ko ang dila mo. With that said, walang pakialam si Ins kung pumayag si Tyr o hindi. Sa pamamagitan ng isang paa sa pedal ng gas, ang sasakyan ay naglabas ng nakakabinging dagandong at nagmaneho patungo sa Botanic Garden. Walang magawa si Tyr. Sinisikap ng babaeng ito na anyayahan siya sa isang kainan para magbalik ng pabor. Ano ang naramdaman niya na para siyang pinipilit sa silid ng pagpapahirap? Tiningnan ni Tyr ang oras at napag-alaman niyang may oras pa bago mag-alas 2, kaya hindi siya tumanggi. Habang nasa daan, nagpadala ng mensahe si Tyr kay Lino para ipaalam sa kanya na kung may susando sa kanya ang pamilya Windsor mamaya, dapat silang pumunta sa Imperial Court Hotel sa Botanic Gardens. Hindi nagtagal, dumating si Tyr sa Botanic Gardens sa kotse ni Ins, kung saan ipinarada nila ang sasakyan sa loob ng kakaibang compound. Ito ay isang bagong itinatag na Imperial Court Hotel. Ang pangkalahatang palamuti ng gusali ay ginawa itong kahawig ng isang patio ng sinaunang palasyo. Maraming tao ang nagtipon ngayon para sa pagbubukas ng kaganapan. Mayroon ding mga dignitaryo ng Imperial Capital City. High-end ang hotel. Ang pinakamababang paggasta dito ay karaniwang 100,000. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gastusin ng karaniwang tao. Nakapagpareserba na si Ins, at hindi nagtagal ay dinala sila ng isang attendant sa isang loft. Sa oras na ito, mayroong isang hugis parihaba na hapagkainan na may mga jade plate at silverware na nakaset up sa loft. Mukhang maluho. Bilang karagdagan, ang ilang mga attendant ay nakadamit bilang mga katulong at katulong ng palasyo, na nagbigay ng pakiramdam na dinadala sila sa isang sinaunang palasyo sa pagpasok. Umupo sina Tyr at Ins. Ang babaeng katabi nila ay nagsimulang maghain ng mga pagkain sa mesa. Hindi nagtagal ay naayos na ang mahabang mesa. Pagtingin sa tuloy-tuloy na pag-agos ng mga pinggan, medyo sumakit ang ulo ni Tyr at nagtanong, Ins, nag-order ka ba ng full-course banquet? Tama. It's a full-course banquet. Is that sincere enough for you? Natigilan si Tyr. 2 tao lang tayo, pero nag-set up ka ng full-course banquet. Hindi ba masyadong sayang iyon? Sinaman ang tingin ni Ins si Tyr. Bakit ka ba ganyan? I invited you to lunch with good intentions, but you're saying it's a waste. You're no fun at all. Ano pang pinagsasabi ko? I'm treating you to a meal, kaya kumain ka na lang. Hindi ko naman sinabing kailangan mong tapusin ang lahat. Walang magawa si Tyr at hindi na nagsalita pa nang magsimulang kumain kasama si Ins. Walang ganang kumain si Tyr matapos uminom buong gabi kasama si Knocker at ang iba pa. Gayunpaman, iginagalang pa rin niya ang kanyang pinsan. Higit pa riyan, ang aroma at lasa ng full course na banquet ay katangi-tangi. Kaya medyo kumain din si Tyr. Habang kumakain at nagkukwentuhan ang dalawa, isang binata na nakasuot ng puting suit ang lumapit, kasunod ang ilang mga attendant.
Nagpa-reserve ako para sa isang full course na salusalo, ngunit sinabi sa akin na ito ay nabook ng iba. Sinasabi ko lang kung sino ang matapang na nakawan ako ng aking pwesto, at ito ay naging si Miss Alroy. Warren Regulus. Ibinaling ni Ins ang ulo para titigan ang lalaking naka-white suit habang agad na nagsalubong ang mga kilay nito. Ano ang ibig mong sabihin sa pagnanakaw sa iyo ng iyong pwesto? Nakukuha ng maagang ibon ang uod pagdating sa buong piging. Ano sa iyo? Kung gusto mo, maging maaga ka. Kabanata 1236. Nagiging sinumpa ang magkapatid. Haha, bakit ka ba nagagalit, Miss Alroy? It's not like I mean anything. Tumawa ang binata na nagngangalang Warren Regulus habang papalapit. Hindi siya gaanong magalang habang hinailan niya ang isang upuan at naupo. Pagkatapos, tinitigan ni Warren si Tear Summers, katabi ni Ins Alroy, at tinanong, at, ito. Sinong nagsabing pwede kang umupo? Sumimangot ulit si Ins. Humalaklak si Warren at sinabing, Miss Alroy, tingnan mo lang. Ang dami mong in-order na pagkain. Tinutulungan lang kita para walang masayang. Dahil doon, itinuring ni Warren ang kanyang sarili bilang host ng bangkot at pinaupo din ang kanyang mga subordinate. Pinagmasdan ni Tear mula sa gilid ang lahat ng ito. Nahulaan na niya na may nangyari. Ang mas matandang henerasyon ng apat na imperial na pamilya ng Imperial Capital City ay nakapagpanatili pa rin ng isang uri ng balanse. Gayunpaman, ang nakababatang henerasyon ay hindi masyadong nagkakasundo. Si Warren Regulus ay dapat na isang inapo ng pamilya ng Imperial na Regulus. Tila hindi niya iginalang si Ins ng anumang uri ng paggalang mula sa kanyang pagmamayabang. Ito ay maliwanag mula sa puntong ito na ang posisyon ni Warren sa pamilya Regulus ay hindi mababa. Umalis. Saktong pag-upo ni Warren at ng iba ay malamig na dinura ni Tear. Maging si Ins ay nagulat sa nag-iisang salita. Mabangis na ibinaling ni Warren ang kanyang ulo para titigan si Tear. Anong sinabi mo, brat? Sabi ko, umalis. Walang emosyong sagot ni Tear. Hindi ka tinatanggap ng pinsan ko. Yet, you hung around like a dog. How shameless are you? Namula ang mukha ni Warren sa galit na nakadirekta kay Tear, habang si Ins naman na nasa gilid ay hindi napigil ang matawa. Tama ka, pinsan. Walang modo ang lalaking ito. Saying pinandilatan din ni Ins si Warren. Sinabi ng pinsan ko na umalis ka, Warren Regulus. Hindi mo ba narinig? Inimbitahan ko si my cousin to dine with me today. Siya ang host nitong full course na piging, at sinabihan kanyang umalis. Walang modo. Galit na hinampis ni Warren ang mesa sa harapan niya. Kilala mo ba kung sino ako, bata? Ikaw ay isang tao mula sa pamilya Regulus. Tanong ni Tear. Ako ay isang inapo ng Regulus Imperial Family. Ang War Emperor ay ang aking lolo. Inihayag ni Warren ang kanyang pagkakakilanlan, na kadalasan ay sapat na upang takutin ang 99% ng mga tao sa Imperial Capital City, ngunit hindi Tear. Pakiramdam ni Tear ay walang magawa. Oo naman, bawat pamilya ay magkakaroon ng ilang walang kabuluhang anak na lalaki na alam lamang na iwanan ang kanilang oras at magpakasawa sa kanilang sarili sa kawalang galang. Maging ang pamilyang imperial ng Regulus ay walang pagbubukod. Sa kabutihang palad, ang titulo ng War Emperor ay sapat na makapangyarihan. Kung siya ay iba pa, ang isang palayaw na anak na lalaki tulad ni Warren ay nakuha ng malaking shot ng kanyang pamilya na pinatay. Hindi mo ba ipinapalagay ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng iyong mga koneksyon sa War Emperor? Binigyan ni Tear si Warren ng isang sulyap habang malamig na sinabi, umalis ka kaagad sa aking paningin, alang-alang sa War Emperor. For War Emperor's sake. Natawa si Warren. Tumingin siya kay Tear na para bang isa siyang clown at initone, kid, sino ka? Para sa kapakanan ng lolo ko. Ang reputasyon ba ng lolo ng iba ay isang bagay na maaari mong tiyakin. Smack! Hindi na nagabalang kausapin si Tear kay Warren. Talagang hindi niya inaasahan na ang isang kilalang tao na tulad ng emperador ng digmaan ay magkakaroon din ng hindi makatiis na mga supling. Napalipad si Warren sa sampal ni Tear. Sa ilang sandali, tila nagyelo ang hangin. Lahat ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Tear. Nagbago ang mukha ni Ins. Tear, ikaw. Binugbog mo talaga si Warren. May problema ba? Tanong ni Tear. That was so exciting. Ins started to laugh heartily. I've always wanted to beat up this brat and Garth Cheever for the longest time. Hahaha, ikaw ang the best, pinsan. Natigilan si Tear.
Tumayo si Warren sa tulong ng kanyang mga nasasakupan. Nakaramdam siya ng init sa mukha habang galit na galit, "You dog, how dare you hit me? I'll kill you." "Anong ginagawa mo, Warren Regulus?" Gayunpaman, habang sinadya ni Warren na gumawa ng hakbang laban kay Tyr, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog. Ang magiting na Red Phoenix ay humakbang na nakasuot ng itim na damit na masikip sa balat. "Nandito ka na, ate." Tila natakot si Warren kay Red Phoenix habang nagmamadaling lumapit sa kanya. "Ate, inimbitahan kita dito para matreat kita sa isang full-course banquet. Hindi ko ini-expect na may nagpa-reserve na pala. Gusto kong umupo sa katapat nilang mesa, pero hindi ko inaasahan na mabubugbog nila ako." "Ate, ang hamak na ito ay walang pag-unawa sa mga bagay-bagay, ngunit naglakas loob siyang hampasin ako. Papatayin ko siya." Smack! Nang matapos si Warren, bigla siyang sinampal ni Red Phoenix. "Bakit mo ako sinaktan, sis?" Dahil sa sampal ni Red Phoenix, natulala si Warren. Tinitigan niya ang kapatid na may dilat na mga mata na tila hindi makapaniwala. Paumanhin kay Tyr Summers. Paumanhin kanino? Naguguluhan pa rin si Warren. Siya. Hinailan ni Red Phoenix si Warren pataas, sinipa siya sa puweten, at ibinagsak siya sa harap ni Tyr. "Ito ang suwail na anak ng pangalawa kong tiyuhin, Tyr. Hindi siya masama. Sana ay huwag mong isapuso ang kasalanang ito." Siyempre, hindi kayang guluhin ni Tyr si Warren dahil si Red Phoenix na mismo ang nagsalita. Kung tutuusin, hindi naman parang ginulo ng bata ang kanyang mga balahibo. Humalaklak si Tyr. "Bakit ka nandito?" Sumagot si Red Phoenix, "Balita ko ang mga ulam dito ay medyo masarap. Bumiyahe ako dito para kumain mula nang marinig ko itong bumukas. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Naayos na ba ang usapin sa Skeleton Island?" "Oo, naayos na." Tumango si Tyr. "Maraming salamat kagabi. Kung hindi dahil sa barko mo, hindi namin nababagsak ang Skeleton Island ng ganoon kadali. Hindi naman big deal. Sis, you're saying this is Tyr Summers." Biglang tumalbog si Warren na nakahiga pa rin sa lupa. Ang paraan ng pagtingin niya kay Tyr ay ganap na nagbago sa sandaling iyon. Kanina pa galit na galit si Warren kay Tyr at gusto niyang patayin. Pero ngayon, napuno ng paghanga si Warren habang nakatitig kay Tyr. "Nabalitaan kita, Kuya Tyr. Idol kita." Kumunot ang noo ni Tyr, medyo hindi komportable sa biglang pagbabago ng ugali ni Warren. "Ano ka ba? Madalas kong naririnig ang mga taong nag-uusap tungkol sa iyo, Kuya Tyr. Napakagaling mo noong ikaw ay Six Doors Gate Master of the North. Sobrang hinahangaan kita." Wika ni Warren habang nagsasali ng alak para kay Tyr. "Halika, Kuya Tyr. Ano ang masasabi mo at mag-inuman tayo ngayon at maging sworn brothers?" Nawala ng masabi si Tyr. Kabanata 1237. Hindi ako mapakali na kausapin ka. Si Warren Regulus ay isang oddball. Kanina, sumisigaw ang binatang iyon na ipapatay si Tyr Summers, ngunit napakabilis niyang nagbago ng saloobin. Gusto pa niyang uminom ng blood wine at nangarap na maging sinumpa ang kapatid ni Tyr. Ngunit muli, talagang sikat si Tyr sa ikatlong henerasyon ng mga pamilyang imperial sa Imperial Capital City. Maraming mga gawa na nagawa ni Tyr ang kumalat sa mga fops na ito. Marami sa kanila ang kumuha sa kanya bilang kanilang idolo. Gayunpaman, hindi alam ni Tyr ang lahat ng ito. Nakatitig din si Ince Alroy kay Warren, naguguluhan. Nagulat siya sa pagbabago ng ugali nito. Lumapit siya sa tenga ni Tyr at nagtatakang nagtanong, "Tyr, anong ginawa mo? Paano mo nakilala si Celia? Anong sinasabi niya tungkol sa nangyari kagabi?" Hindi mapakali si Tyr na ipaliwanag kay Ince ang mga detalye. Pagkatapos ng lahat, ang buong bagay ay medyo mahirap ipaliwanag. "Nothing much." Desididong sagot ni Tyr at sinabing, "Red Phoenix, dahil nandito na tayong lahat. Umupo na tayo at sabay tayong kumain." "Okay." Tumango si Red Phoenix, pagkatapos ay binatukan niya si Warren at pinayuhan, "Tigilan mo na ang pagpapahiya sa akin sa publiko. Umupo ka at kumain ng pagkain mo. How dare you dream of being sworn brothers with Tyr? You better stop humiliating our Regulus family with this wimpy look of yours." Matapos mapagalitan ng kanyang kapatid, tuluyang bumigay si Warren sa ideya. Pagkaupo niya, bagamat hindi na sumingit si Warren na maging sworn brother kay Tyr. Gayunpaman, maliwanag na ang kanyang saloobin kay Tyr ay naging higit na magalang. Maya-maya lang, huminto ang isang luxury car sa entrance ng hotel.
Pagkatapos, si Celio Windsor, ang ikatlong henerasyon, direktang pinaggalingan ng pamilya Windsor, ay bumaba sa kotse. Nahanap niya agad ang kinaroroonan ni Tyr at nang ibabase sa ibinigay na lokasyon ni Tyr. Celio, bakit nandito ka rin? Gulat na tinitigan ni In si Celio. Mga ikatlong henerasyon ng direktang paglusong ng 3 sa 4 na pamilya ng Imperial. Sunod-sunod na sumulpat sa restaurant na ito. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari ngayon. Napatingin si Celio sa pila sa kwarto. Medyo nagulat siya sa sarili niya. Hindi inaasahan ni Celio na lahat sila Celia Regulus, Warren, at Ince ay naruroon sa handaan. I'm here for Kuya Tyr, sagot ni Celio, at isa-isa niyang binati si Red Phoenix at ang iba pa. Lalong nagulat si Ince. Muli, inihilig niya ang kanyang ulo sa kanyang pinsan at nagtanong, ano nga ba ang ginawa mo? Bakit pakiramdam ko kilala mo ang lahat ng 4 na pamilya ng Imperial? Pinunasan ni Tyr ang bibig niya at sumagot, so, iniisip mo pa rin na pumunta ako sa pamilya mong Alroy para makipaglaban sa papa mo para sa malabong kapalaran. Kumunat ang noo ni Ince. May mga kaibigan ka pa ba mula sa pamilyang Cheever? Wala. Napailing si Tyr. Ngunit, nakatagpo ko na ang ikatlong henerasyon ng pamilyang Cheever noon. Garth Cheever. Tanong ni Ince. Naging magkaibigan kayo pagkatapos ninyong mag-away last time. Hindi eksakto. Umiling si Tyr at sinabing, Garth has been hold a grudge against me since what happened in Olympia Arena last time. After that, nagpadala siya ng isang tao para saktan ang kaibigan ko, kaya nabali ko lahat ng paa niya. Ano? Noon, grounded si Ince ni Leonardo Alroy, kaya hindi niya alam ang lahat ng ito. Pakiramdam niya ay malapit nang masira ang kanyang isip nang malaman niya ang tungkol sa balita. Tinanong niya, ikaw, nabali mo ang lahat ng paa ni Garth. Paano ka pa nabubuhay at sumipa? Medyo natarante si Tyr. Tanong niya, ano ang ibig mong sabihin kung paano ako nabubuhay pa at sumipa? Sumagot si Ince, ang ama ni Garth ang may pananagutan sa pamamahala sa karamihan ng mga gawain ng pamilya Cheever sa panahong ito. Malaki ang pag-aalala niya sa kanyang anak. Sinira mo si Garth, ngunit hindi man lang kayo ginulo ng kanyang ama na si Chad Cheever. Siya, sagot ni Tyr. Hindi lang si Chad ang nagkaroon ng problema sa akin, ngunit ang kanyang lolo Andraste Cheever ay nagpakita din sa eksena. Si Sir King, Andraste Cheever. Naramdaman ni Ince na halos lumundag ang puso niya sa lalamunan. Tinanong niya, Tyr, tao ka ba o multo? Anong basura ang pinagsasabi mo? Pinandilatan ni Tyr si Ince at sinabing, syempre, tao ako. Parang hindi tama. Paanong hindi ka pa mapatay ni Andraste? Get lost. Pagmamaldita ni Tyr. Pinagbawalan ako ng lolo Dalton Alroy mo na mamatay. Bumalik na ang lolo ko. Kailan nangyari iyon? Hindi ako mapakali na kausapin ka. Pakiramdam ni Tyr ay walang katapusan ang curiosity ni Ince, kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag ng marami sa kanya. Malamang nandito si Celio para sunduin si Tyr ngayon para pumunta sa pamilya Windsor. Pero, dahil maaga pa, inutusan ni Tyr si Celio na maupo at kumain muna. Sa makatuwid, ang mesa na puno ng buong kursong piging ay nagtipon ng linya ng pagbaba ng 3 sa 4 na pamilya ng Imperial sa lungsod. Ang lineup ay maaaring inilarawan bilang hindi pa nagagawang kamangha-manghang. At, lahat ng ito ay nangyari dahil pinagtagpo silang lahat ni Tyr. Pagkatapos kumain, hindi nagtagal doon sina Tyr at Celio at nagpaalam na. Kinuha nila ang kotse ni Celio at pumunta sa pamilya Windsor. Habang naglalakbay, tila napaka-solerno, orange blood, ni Celio. Ibang-iba ang itsura niya kumpara sa dati niyang pagiging mura. Kinakabahan ka ba? Casual na tanong ni Tyr habang nakatitig sa tanawing lumilipad sa labas ng bintana. Medyo, sagot ni Celio. Ang aking pamilya ay naghanda ng mabuti para sa pulong ng pinakamataas na pamamahala. Ang susunod na agenda ay ang formal na paghaharap sa pagitan ng aming angkan at ang lahi ni Lucio Windsor. Nakaramdam ako ng kaunting pagkabalisa sa aking puso kahit papaano na parang may mangyayari. Oh, baka masyado mong iniisip lahat ng ito. Napangiti si Tyr, malamang dahil hindi naman siya masyadong concerned sa bagay na ito. Siya ay nagpakita na medyo nahihiya. Bandang 1:00 ng hapon, dumating sina Tyr at Celio sa Windsor Imperial Family Manor. Sa oras na ito, maraming mga mamahaling kotse ang sumasakop sa paradahan na matatagpuan sa pasukan ng pamilya ng Windsor Imperial.
Sa oras na ito, engrande ang pulong ng nangungunang pamamahala ng pamilyang imperial ng Windsor. Gayon din, bukod sa mga matatanda mula sa pamilyang imperial ng Windsor na dumalo sa pulong, dumalo rin sa pulong ang iba pang senior management na humahawak sa iba't ibang industriya outstation. Mula nang magpasya ang Haring Pulubi, si Notice Windsor, na umalis sa mortal na mundo, maraming tao ang malinaw sa kanilang puso na malamang na bumalik ang kanilang Windsor King. Kaya naman, target sana ni Lucio si Lino Windsor matapos subukan ni Notice na agawin ang trono palayo sa mga kamay ni Lino. Sa panahong iyon, ang buong pamilya ng Windsor ay nasangkot sa parehong bukas na alitan at nakatagong pakikibaka. Ito ay maaaring mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit mayroong isang rumaragasang bagyo na bumubuo sa likod ng kurtina. Dumating na ang oras para matapos ang usaping ito ngayon. Naglakad si Tyr sa Windsor Imperial Family Courtyard sa ilalim ng samahan ni Celio. Pumunta agad sila sa villa kung saan naroon si Lino. Sa daan, naakit ni Tyr ang atensyon ng maraming tao. Sabay-sabay, naramdaman niyang maraming nagchichismisan at pinag-uusapan siya. Si Tyr ay walang pakialam sa sitwasyon. Ang kanyang pagkakakilanlan ay kakaiba sa simula. Magiging tinik siya sa paningin ng maraming tao ng pamilya Windsor. Samantala, itataguyod din siya ng maraming tao sa loob ng pamilya. Sa oras na ito, ang Windsor family manor ay siksikan sa mga tao. Nararamdaman ni Tyr ang isang makapal na mamamatay tao na aura sa hangin. Walang alinlangan na walang kapayapaan sa Windsor Family Manor ngayon. Kabanata 1238. Nangungunang pulong ng pamamahala. Isang dosenang tao ang nagtipon sa Villa Hall kung saan naroon si Lino Windsor. Lahat sila ay may dala ng aura ng isang superior na tao sa kanilang pag-uugali. Sila ang nangungunang pamamahala ng pamilyang imperial ng Windsor at responsable sa pangangalaga sa iba't ibang industriya at negosyo sa maraming lokasyon. Mayroong 12 dosenang mataas na ranggo ng mga tauhan ng pamamahala na tulad nito sa loob ng pamilya. Lahat sila ay palaging mga die-hard loyaliste ng Windsor King. Sa madaling salita, ang grupong ito ng mga tao ay pumanig kay Lino. Panginoon ko, mapapatatag ba ni Tyr ang sitwasyon ngayon? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na may balbas. Sinabi niya, pinahirin ninyo ang Skeleton Island kahapon. Dapat ay alam ni Lucio na ang kanyang masasamang gawa ay nabunyag na. Gayunpaman, siya ay nananatiling magaan ang loob ngayon. Dapat siyang maging handa. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng rebelyon si Lucio ngayon. Mapapatatag ba talaga ni Tyr ang sitwasyon? Seryoso ang itsura ni Lino. Sa totoo lang, wala siyang gaanong kumpiyansa sa kaibuturan. Gayunpaman, siya ay lubos na kalmado nang maisip niya ang dating paraan ni Tyr at siya ay direktang disipulo ni Windsor King. Huwag kang mag-alala dahil itinaya ni Windsor King ang lahat ng kanyang chips kay Tyr, maaari tayong magtiwala sa kanya. Totoo yan, pero hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Lucio, sabi ng isa pang nan habang huminga ng malalim. Pagkatapos, mamantong hininga siya at sinabi, noon, si Lucio ay hindi eksaktong kumbinsido ng agawin ng hari ng Windsor ang trono. Ngunit, ang prestihiyo ng Windsor King ay palaging mahigpit na nagpapasuko sa kanya. Gayon din, si Lucio ay lihim na nagbubuo ng isang gang sa lahat ng mga taon na ito. Wala akong ideya kung ilang miyembro sa loob ng mga tauhan ng Windsor Imperial Family ang kakampi pa rin ng lehitimong tagapagmana. Huwag kang masyadong pessimistic. Huminga ng malalim si Lino. Aniya, magsasagawa kami ng naaangkop na mga hakbang ayon sa hinihiling ng sitwasyon, at walang kabuluhan na magsabi ng kahit ano ngayon kapag ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito. Ang tanging bagay na kailangan nating gawin ngayon ay sundin ang pangunguna ni Tyr sa pagsulong ng gawin mo o sirain. Sa sandaling pumasok sina Tyr at Lino sa pintuan, ang grupo ng mga lalaki ay malalim sa kanilang mainit na usapan. Tyr, nandito ka na. Lumapit sa kanya si Lino sa unang pagkakataon at isa-isang ipinakilala ang mga nagpresente kay Tyr. Magalang na tumango si Tyr. Hindi siya interesadong makilala ang mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi sila magkakaroon ng masyadong maraming pagkikita sa hinaharap. Sa oras na ito, ang may balbas na lalaki ay nagtanong, Brother Tyr, mayroon ka bang magandang plano o paghahanda para harapin si Lucio sa pagkakataong ito? Magandang plano at paghahanda. Natigilan ang lalaking balbas kay Tyr sa tanong nito. Hindi ba narito si Tyr ngayon para i-back up sila sa kanyang pagkakakilanlan bilang alagad ni Windsor King? Bakit naramdaman ni Tyr na bigla siyang ginawang vanguard? Nakipagsabuatan si Lucio sa mga pirata upang talunin ang kanyang sarili.
Hindi ba ang kailangan mo lang gawin ay makuha ang Senado at ang pinakamataas na pamamahala ng iyong pamilya Windsor na alisin ang lahat ng kanyang mga karapatan? Ano pa ang kailangan mong paghandaan? Simple at brutal na sagot ni Tyr, habang maraming katabi ang nakasimangot. Theoretically, gagana sana ang plano ni Tyr. Ngunit, kung determinado si Lucio na gumawa ng kaguluhan, walang sinuman doon ang maaaring agawin ang kanyang mga karapatan. Kuya Tyr, yun lang ba? Ano pa ba? Retorikang tanong ni Tyr. Well, ang mga taong ito ay naiwang walang imak saglit. Tiningnan ni Tyr ang oras at sinabing, malapit na mag-alas 2. Tere na doon. Okay. Medyo abala ang mga taong ito, ngunit kalaunan, sumama sila Tyr at Lino habang patungo sila sa conference hall. Ang pamilya ng Imperial ng Windsor ay namuhay ayon sa kanilang reputasyon. Ang napakalaking bulwagan ng komperensya ay pinalamutian ng estilo ng korte ng Imperial noong sinaunang panahon. Dalawang hilera ng mga conference table ang inilagay sa gitna ng bulwagan na nagpapahiwatig na isang negosasyon ang magaganap. Mayroong higit sa 100 tao ang naruroon sa bulwagan ng pagpupulong. Pagdating ni Tyr at ng kanyang partido sa eksena, naroon na si Lucio at maraming miyembro ng Senado. May 4 na matanda na kulay pilak ang buhok na nakaupo sa harap ng conference table sa oras na ito. Binubuo sila ng 3 lalaki at 1 female, kung susumayan, ang edad ng 4 ay lalampas sa 300 taong gulang. Ang 4 na matatanda ay mga kinatawan ng Windsor Imperial Family Senate. Kaya, kilala rin sila bilang forepeerage ng Windsor Imperial Family. Ang pamilya Windsor ay naging isang imperial na pamilya sa loob ng halos 60 years. Bago naging kwalipikadong makapasok sa Senado ang mga miyembrong ito ng Senado, tinulungan na nila ang pamilya na makamit ang mga namumukod tanging tagumpay. Tumulong din sila upang pagsamahin ang posisyon ng pamilya sa martial art community ng Celestial Empire sa loob ng mga dekada. Ang 4 na dakilang peerages ay ang mga piling tao sa mga kalalakihan. Maaari silang tawaging hegemon, maging ito para sa kanilang lakas sa pakikipaglaban o tagumpay sa iba't ibang lugar. Bukod sa mga peerages na ito, umupo rin ang iba pang senior member ng top management mula sa parehong henerasyon. Nang makita nilang pumasok sina Lino, Tyr, at iba pa, lahat ng naruroon ay tumayo at sumaludo sa kanila. Bagamat ang pamilya ay nahulog sa magulong panahon ngayon, gayunpaman sa ibabaw, sina Lino at Tyr ang duo na nagtamasa ng pinakamataas na katayuan sa pamilya Windsor. Nandoon din si Lucio. Nakaupo na siya sa isang upuan sa mismong tapat ni Lino. Ang taong ito ay palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang ang dakilang duke ng pamilya Windsor. Gayon din, dahil siya ang nakatatandang kapatid ng hari ng Windsor, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na nakahihigit sa iba. Kaya ngayon lang, nang tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan, siya na lang ang nanatiling nakaupo. Ang mga tingin ni Lucio ay nananatili sa katawan ni Tyr pagkapasok niya mula sa pintuan. Gayunpaman, sa parehong oras, naramdaman ni Tyr ang bakas ng puot mula sa kanyang mga mata. May sama ng loob si Lucio kay Tyr. Pinuntahan niya siya noong kalalabas lang ni Tyr sa Windsor Imperial Family. Hiniling niya kay Tyr at hiniling na huwag ipasok ang kanyang ilong sa negosyo ng ibang tao, ngunit tumanggi lang si Tyr na makinig. Hindi lamang hindi pinakinggan ni Tyr ang kanyang kahilingan, ngunit tinulungan pa niya si Lino upang talunin ang Skeleton Island. Dahil sa pangyayari, ang unang plano ni Lucio, na abot kaya niya, na agawin ang trono ay naging antas ng walang kabuluhan. Higit pa rito, ito ay malamang na maging dahilan upang siya ay lumabis. Kaya naman, imposibleng hindi hamakin ni Lino si Tyr. Sa harap ng sama ng loob na titig ni Lucio, walang pakialam si Tyr sa kanyang nararamdaman. Malayo na ang narating niya. Ngunit nakatagpo lang ba siya ng ilang mga kalaban na gustong kitilin ang kanyang buhay hanggang ngayon? Pero, hindi ba maganda ang buhay ni Tyr ngayon? Nandito naman lahat, di ba? Matapos makaupo sina Lino, Tyr, at iba pa, nagbigay ng talumpati si Lino bilang padre de pamilya. Pagkatapos nito, kailangan niya ang mga taong naruroon isa-isa. Si Lino ay hindi tiyak na isang superior na manlalaban, ngunit ang kanyang negosyo at pamumuno ay hindi mapag-aalinlanganan. Nang walang pag-aalinlangan, si Notice Windsor ay hindi nagpahinga at ipinaubaya ang pamilya ng Windsor kay Lino kung hindi niya taglay ang kakayahang iyon ng walang pag-aalinlangan. Magsisimula na ba tayo? Tumango ang lahat ng 4 na mahusay na peerages at sinenyasan si Lino na magsimula na. Tumango rin si Lino.
Sumagot siya, dapat ay malinaw na kayong lahat sa inyong isipan upang tumawag para sa pulong ng nangungunang pamamahala ng ating pamilyang imperial ng Windsor ngayon. Mula nang umalis ang ating Windsor King sa mortal na mundo ilang buwan na ang nakararaan, nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa loob ng ating Windsor Imperial family. Ang ilang mga tao ay nakatutok sa aking posisyon bilang padre de pamilya. Noon pa lang, isa sa ating pamilya, ang mga ruta sa dagat ay inatake ng mga pirata at nagresulta sa matinding pagkalugi sa ating pamilya Windsor. At the same time, nakipagkasunduan ako dati kay Grand Duke Lucio Windsor para pag-isipan ang kakayahan ko. At saka, gusto kong ipaalam sa lahat kung ako, si Lino Windsor, ay kwalipikado na maging pinuno ng pamilyang ito. Kabanata 1239. Face-to-face confrontation. I-level ko ang Skeleton Island nang hindi pinapakilos ang core combat power ng Windsor family sa loob ng isang buwan. Kung makamit ko ito, kikilalanin ng Grand Duke ang aking posisyon bilang pinuno ng pamilya Windsor sa pamilya Windsor. Papayagan niya akong maging na-promote mula sa acting family head hanggang sa opisyal na hinirang bilang pinuno ng pamilya Windsor. Kung mabibigo ako, magbibitiw ako sa aking posisyon bilang ulo ng pamilya, at ang may kakayahan ang kukuha ng posisyon. Huminto si Lino Windsor sa puntong ito ng talumpati dahil nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Ilang sandali pa, sumenya sa kanila ang 4 na dakilang pirages na tumahimik. Pagkatapos, sabay-sabay na tumingin kay Lino ang lahat at nagsabi, "So Lino, nalutas na ba ninyo ang problema ng grupo ng mga pirata mula sa Skeleton Island?" "Oo naman, meron tayo," sagot ni Lino. "Nangyari kagabi. Naglunsad kami ng pangkalahatang offensiba sa Skeleton Island at sa wakas ay pinatag ang isla. Nahuli naming buhay ang pinuno ng pirata ng Skeleton Island, Skeleton King. Gayon din, natutunan namin ang ilang impormasyon mula sa Skeleton King. Ilang impormasyon. Maraming tao sa silid ang nagpahayag ng kanilang pagkalito tungkol dito at nagtanong, anong impormasyon?" Sinabi ni Lino, kaalaman na lahat ng 4 na pamilya ng Imperial sa Imperial Capital City ay may pinakamataas na katayuan sa komunidad ng martial arts sa Celestial Empire. Ngunit, bakit ang isang grupo ng mga pirata, mula sa Skeleton Island ay nangahas na nakawan ng aming pamilya ng Windsor ng pagpapadala sa dagat? Oo, talagang napaka-perverse. Bakit ang isang grupo ng mga pirata ay maglalakas loob na sumalungat sa ating Windsor Imperial family? Maliban na lang kung may mga taong maaaring tumayo sa atin at suportahan sila sa likod ng mga eksena. Saglit, may mga hiyawan ng mga komento na lumabas sa eksena. Medyo naging kahindek-hindek din ang ekspresyon ng 4 Great Pirages at ng iba pang miyembro ng Senado. Muli, sinenyasan ni Lino ang lahat na tumahimik. Sabi niya, kaya pagkatapos naming mahuli ng buhay ang Skeleton King kahapon, nalaman namin ang katotohanan mula sa Skeleton King. Ang totoo. Maraming tao ang nagulat. Tama. Alam natin kung sino ang nasa likod ng Skeleton Island. Sa puntong ito ng pag-uusap, ang tingin ni Lino ay bumagsak kay Lucio Windsor. Sinabi niya, Grand Duke, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Ano? Ibig sabihin si Grand Duke ang nasa likod ng grupo ng mga pirata mula sa Skeleton Island. Bakit niya gagawin iyon? Ito ay isang bagay na labag sa mga alituntunin ng ating Windsor Imperial family. Para suportahan ang Skeleton Island na lumaban sa sarili niyang pamilya. Minsang sinabi ng Windsor King na ang lahat ng aksyon sa fratricidal ay mahigpit na ipinagbabawal. Kung sino man ang lumagpas sa linyang iyon ay mapaparusahan ng husto. Agad na sumiklab ang isang malakas na away sa eksena. Samantala, matagal nang nalaman ni Lucio noong nakaraang gabi na ang kanyang masasamang gawa ay natuklasan na. Hindi siya gumawa ng anumang hakbang upang tabyusan ang kanyang kasalanan ngunit nanatiling walang pakialam. He asked, "Lino, are you implying that I am the one who supports Skeleton Island behind the scenes?" Pinaikit ni Lucio ang kanyang mga mata at sinaway, okay lang kumain na parang baboy pero huwag magsalita ng parang isang baboy. Kung wala kang ebidensya pero sinisiraan mo ako ng walang habas, wag mo akong sisihin sa pagiging walang modo ko sa isang junior. Siyempre, nasa amin ang ebidensya. Si Celio Windsor, na nasa gilid, ay ikinonekta ang kanyang telepono sa isang projector sa conference hall. Hindi nagtagal, na-play ang isang video clip mula kagabi sa Skeleton Island, kung saan ipinaliwanag ni Skeleton King ang lahat. Sa pagtingin sa screen na may eksena kung saan nagbigay ang Skeleton King ng kanyang pag-amin, maraming tao na naruroon ang namumula.
Hindi sila makapaniwala na hihilahin ni Lucio ang gayong kahindik-hindik na pagkabansot alang-alang sa trono. Gayunpaman, tila matagal nang inaasahan ni Lucio ang lahat ng ito. Sagot ng matanda, Lino, ito ba ang ebidensya na binanggit mo? Hahaha, nababahala ako na pinilit mong i-impeach ako ni Skeleton King, di ba? O kahit na mag-extract ng pag-amin sa pamamagitan ng pagpapahirap. Kumunat ang noo ni Lino at sinabing, Grand Duke, hindi ka ba lalayo ng kaunti kapag sinabi mo iyon? Hindi ba't sobra-sobra na ang paninira mo sa akin kung gusto mo? Hinampis ni Lucio ang mesa at biglang tumayo. Galit niyang sinaway si Lino, Lino, hindi naman ganoon kalala ang ugali mo. Hindi ko akalain na sasali ka sa mga masasamang paraan na ito. How could you use such things to slander me to sit firmly on your family head position? Anong krimen ang dapat mong gawin kung may kasalanan? Hindi inaasahan ng maraming tao na magre-recriminate si Lucio sa oras na ito. Gayunpaman, hindi natarante si Lino at ang iba pa. Pagkatapos noon, ilang iba pang recording ang inilabas. Ang sandali nang ang mga pag-record na ito ay pinatugtog, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Ang mga recording na ito ay ang pag-uusap ni Lucio noong kausap niya sa telepono si Skeleton King noon. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga video ng kanang kamay ni Lucio na pumunta sa Skeleton Island upang makipagkita sa Skeleton King. Kung may ilang posibilidad para sa video na naglalarawan sa mga pag-amin ng Skeleton King ay pinilit ng matinding pagpapahirap. Ngunit pagkatapos, ang mga pag-record at video na ito na isiniwalat sa oras na ito ay matibay na ebidensya ng pagsasabuatan sa pagitan ng Lucio at Skeleton Island. Lucio, I bet hindi mo pa nakita ang pagdating nito. Sa oras na ito, isang tinig ang tumunog sa pasukan ng conference hall. Boses iyon ni Skeleton King, na ang katawan ay nakabalot pa rin ng mabigat. Nagpakita siya kasama ang ilang nangungunang pamamahala ng Skeleton Island. Pumasok sila sa bulwagan sa ilalim ng proteksyon ng isang linya ng mga bantay ng pamilya Windsor. Sa sandaling ipinakita ni Skeleton King at ng kanyang grupo ang kanilang mga mukha, ang eksena ay ganap na sumabog sa kaguluhan. Sila ay dapat na maging kaaway ng Windsor Imperial Family. Gayunpaman, nagpakita lamang sila sa sandaling ito. Skeleton King. Mabangis na inikat ni Lucio ang kanyang ulo at tinitigan ng masama ang Skeleton King. Saglit, isang mamamatay tao na aura ang lumabas sa katawan ni Lucio. Hindi na siya makapaghintay na magmadali ngayon at marahas na tinatad ang Skeleton King na iyon ng buhay gamit ang isang sampal mula sa kanya. Nang tumingin ang Skeleton King kay Lucio, ang kanyang mga mata ay buong nakasulat na may puot. Kahapon, nang ang kanyang isla ay nahulog sa isang desperado na sitwasyon, tumawag siya kay Lucio para humingi ng tulong. Gayunpaman, ang kanyang alyansa ay hindi nilayo na tulungan siya ngunit sa halip ay marahas na pinagalitan si Skeleton King. Natural, ang pagsipa ni Lucio sa isang tao kapag sila ay pababa ay naging dahilan ng pagkamuhi ni Skeleton King kay Lucio. Siya ay kinimkim ang parehong pagnanais na punitin si Lucio. Aniya, Lucio, ang bala ng ating Skeleton Island ay ibinigay mo. Personal mong binigay sa akin ang iyong mga salita noon hanggat matutulungan ka ng ating Skeleton Island, naguluhin ang ruta ng pamilya ng Windsor Imperial sa dagat at maging sanhi ng pagkatalo ni Lino. Pagkatapos, maaari mong samantalahin ang pagkakataong umakyat sa tuktok at umupo sa trono bilang pinuno ng pamilya Windsor. Kapag naging pinuno ka ng pamilya ng Windsor, magagawa mo kaming makarating sa pampang at tulungan kaming mamuhay ng may estilo. Lucio, Skeleton Island ang sumunod sa iyong pangunguna sa lahat ng ito. Ngunit, sa huli, ikaw ay pinalayas lang kami ng walang awa. Tumahimik ka. Nagliliyab sa galit si Lucio dahil sa kahihiyan. Pinagdikit niya ang dalawang daliri niya at ikinaway ito. Kaagad, ang masiglang enerhiya ay nakondensed sa substance at binaril sa Skeleton King. Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng kidlat. Masyadong nakakatakot ang masiglang enerhiya ni Lucio, kapwa sa lakas at bilis, kung saan ang bilis ng pag-atake ay mas mabilis kaysa sa isang bala. Ang masiglang energy ay tumago sa noo ni Skeleton King. Ang kanyang mga mata ay dilat, at ang kanyang buong katawan ay nanlamig sa lugar. Makalipas ang isang segundo, damaloy ang sariwang dugo mula sa butas sa noo ni Skeleton King, diretsong bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Lahat ng naruroon ay nahulog sa pagkabigla. Maging sina Tear Summers, Lino, at iba pa. Parang natakot sila. Walang aasahan na magiging ganito kalupit si Lucio. Napunta pa siya hanggang sa personal niyang tinapos ang Skeleton King.
Kabanata 1240. Sinusuot ang Royal Mantle. Dumalo si Tyr Summer sa top management meeting na ito ng Windsor Imperial Family na may saloobin na narito siya para manood ng magandang palabas. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na ang sitwasyon ay tiyak na hindi kasing dali ng naisip niya noong una. Ang kapaligiran ng pulong ay medyo tensyonado at handa na para sa isang showdown mula sa simula. Ang mga gawain ni Lucio Windsor ay walang alinlangan na nagtulak sa mga contradiction sa pagitan ng magkabilang panig sa kasukdulan. Kung ang Haring Pulubi ay naruroon ngayon, hindi maglalakas loob si Lucio na kumilos ng walang ingat. Ang kanyang mga aksyon ay katumbas ng katotohanan na lubos niyang binaliwala ang lahat mula sa pamilyang imperial ng Windsor at ang lahat ng kanilang mga patakaran. Ang paglipat ni Lucio kanina ay maaaring ituring na isang sadyang pagpapakita ng lakas bilang isang babala. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang nakatatandang kapatid ng Beggar King at karamihan sa mga pangunahing miyembro ng imperial na pamilya ng Windsor, nagkaroon ng akses si Lucio sa maraming mga diskarte sa paglilinang ng pamilya Windsor mula sa simula. Sa kabila ng isang galaw lang niya, sapat na iyon para ipakita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang taong ito ay isang napakalakas na transcendent powerhouse. Grand Duke, you're doing this out of guilty conscience. Sa wakas, hindi napigilan ng isang nakatatandang manager na pumanig kay Lino kundi sinaway si Lucio. Ano ang pigsasabi mo? Mariing hinampis ni Lucio ang kanyang palad sa mesa sa kanyang harapan. Sa ilalim ng pagpapalakas ng kanyang panloob na lakas, ang bagsak ng palad na iyon ay direktang sumampal sa isang nakikitang print ng palad na malinaw na inilipat ang texture ng kanyang palad sa mesa. How dare like you judging the stuff done by me, Lucio Windsor? Sa sandaling ito, si Lucio ay ganap na hindi makatwiran. Gusto lang niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang pamilyang Grand Duke ng Windsor para mangapi ang iba. Ipinahiwatig ni Lucio, ang Skeleton King na iyon ay isang mababang buhay na pirata. Kaya ko siyang patayin kung gusto ko. Ikinaway ni Lucio ang kanyang manggas. Wala siyang pakiramdam na may nagawa siyang mali sa oras na ito. Sa kabaligtaran, napabaligtad niya ito sa iba. Sa wakas, inamin ni Lucio, oo, totoo na ako ang may kasalanan sa likod ng Skeleton Island, pero ano? Ang aking pamilya Windsor ay nagtatag ng pundasyon ng aming imperial na pamilya sa loob ng 60 taon. Hindi kami maaaring padalos-dalos sa pagpili ng ulo ng pamilya na tiyak na manggenguna sa aming pamilya upang umunlad. Kaya, gagamitin ko ang Skeleton Island bilang pagsubok upang subukan si Lino Windsor upang makita kung siya ay kwalipikado na kumuha ng trono o hindi. Sinasabi mo bang mali ako sa paggawa nito? Ang matanda ay lumabas na lahat at talagang malupit. Sa oras na ito, ang kanyang intensyon ay isang bukas na lihim sa lahat, ngunit patuloy niyang hinaipan ang kanyang sariling trompeta. Maliwanag na gusto ni Lucio na pababain si Lino mula sa trono sa pamamagitan ng mga isyu ng Skeleton Island. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ginamit niya ito bilang isang paraan upang subukan si Lino. Ang sarap pakinggan, pero sino ba talaga ang bibili nito? Lahat ng top brass sa conference room ay nakatingin sa isa't isa. Sa isang panahon, maraming tao ang hindi alam kung ano ang sasabihin para pabulaanan si Lucio. Medyo naging awkward ang atmosphere sa kwarto. Hihihi. You are so old, yet you are so shameless. Just as the atmosphere in this conference room was tense up to a freezing point. Biglang nagsalita si Tyr na kanina pa nakaupo sa isang tabi. Bigla namang napatingin ang lahat kay Tyr. Sa harap ng nagniningas na tingin ng mga tao, pinananatili ni Tyr ang kanyang stoic calmness at nagpatuloy sa pagsasabing, Lucio, things have developed to such a point. It's meaning for you continue to quibble, right? You just want to impeach Lino through Skeleton Island. Alam mo ba ang iyong krimen na gumamit ng napakalaking paraan para gastusin ang pamilya ng imperial ng Windsor? Isang kayamanan at pumatay ng maraming miyembro ng pamilya ng imperial. Krimen. Tumaas ang kilay ni Lucio at malamig na sumagot, who are you? How dare you talk to me about my sin as an outsider? Sa katunayan, ako ay isang tagalabas para sa iyong pamilya ng Windsor, ngunit mayroon ako nito. Sa sandaling sinabi niya iyon, inilagay ni Tyr ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at mabilis na inilabas ang Windsor Imperial Decree. Hinampis niya ang utos na iyon sa mesa at tinanong si Lucio, ang pagkakita sa Windsor Imperial Decree ay kapareho ng pakikipagkita sa hari ng Windsor. Ngayon, sabihin mo sa akin, kwalipikado ba ako para dito? Ang Windsor Imperial Decree.
Maraming hindi alam na executive sa eksena ang lahat ay huminga ng malamig. Sa sumunod na segundo, lahat ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, kasama ang 4 na dakilang peerages. Sila ay yumuko kay Tyr ng may paggalang at pagbati sa hari ng Windsor. Ang tanging patuloy na nanatiling nakaupo na may malungkot na mukha ay si Lucio. Nakaumbok ang kanyang noo na may mga ugat. Obviously, hindi siya masyadong kumbinsido. Hindi na ininde ni Tyr kung anong klaseng reaksyon ang kinikimkim ni Lucio. Sa halip, hinawakan niya ang utos sa kanyang kamay at sinabi, "Hari ng Windsor, notice Windsor, na ang pinag-uusapan ninyong lahat ay ang aking Panginoon." Bago siya umalis, ipinasa niya sa akin ang Windsor Imperial Decree. Sinabi niya sa akin na hanggat nasa akin ang utos na ito, lahat ng susunod kong gagawin ay kumakatawan sa kalooban ng Windsor King. Mayroon bang sino man sa inyo ang anumang opinyon sa bagay na ito kapag sinabi ko ito sa ganitong paraan? Walang sino mang naruroon ang tumutol sa sinabi ni Tyr. Palaging may ganoong tuntunin sa pamilyang imperial ng Windsor. Ang kautusan ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng hari ng Windsor. Ang sino mang may hawak ng utos sa kanilang kamay ay magiging tagapagsalita ng Windsor King. Nang makitang walang tutol, si Tyr ay nagpakawala ng isang mahinang ngiti habang siya ay nagpatuloy. Ang sabi niya, "Lucio, wala akong pakialam kung ano ang layunin mo sa pag-udyok sa usapin ng Skeleton Island. Ngunit, ang iyong suporta sa Skeleton Island behind the scenes ay nasaktan ng mga miyembro ng pamilya at naging dahilan upang magpatayan sila. Ang krimen na ito ay isang paglabag ng bawal ng pamilyang Windsor Imperial. Ayon sa mga alituntunin ng Windsor Imperial Family, karapat-dapat kang parusahan ng kamatayan dahil sa paggawa ng ganoong malaking pagkakamali. Ngunit, dahil ikaw ang nakatatandang kapatid ng Windsor King at marami kang naiambag sa pamilya sa mga nakaraang taon, inaalis ko ngayon ang lahat ng iyong mga karapatan at katayuan bilang tagapagsalita ng pamilya Windsor. Kumbinsido ka ba dito?" Nang magdesisyon si Tyr, napabuntong hininga ang lahat ng naroroon. Sinusubukan ni Tyr na supilan si Lucio gamit ang prestihiyo ng hari ng Windsor, ngunit posible ba ito? Kumunat ang noo ni Lucio. Ang mga asul na ugat sa kanyang noo ay mas matigas kaysa dati. After a few seconds, bigla siyang tumawa ng malakas. Sabi niya, "Ha ha 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 ha. Tyr, kahit isang nagtatampo na bata na tulad mo ay gusto rin niyang alisin sa akin ang kapangyarihan at posisyon ko sa pamilya Windsor. Ano ka ba?" Pinutol ni Lino ang galit sa gilid, at sinabi niya, "Lucio, kinakatawan ni Tyr ang Windsor King ngayon. May balak ka bang magrebelde?" Nagyayelo ang ekspresyon ni Lucio, at muling lumabas ang masiglang enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Itinuro niya ang pag-atake kay Lino sa susunod na segundo. Zap! Nang makita ito, isa sa 4 na mahusay na peerages ay agad ding naglunsad ng paglipat mula sa isang lugar na malapit. Samantala, isa pang masiglang enerhiya ang bumaril ng wala pang kalahating metro ang layo bago si Lino. Hinarang nito ang masiglang enerhiyang ipinutok ni Lucio. "Lucio, nasisiraan ka na ba?" Galit na sinabi ng pamilyang Windsor na iyon, si Lino ang kasalukuyang pinuno ng pamilya natin sa Windsor. "How dare you make a move against him?" Wahahaha. Muling umalangaw-ngaw sa conference hall ang tawa ni Lucio. Sa susunod na segundo, ang mga damit sa kanyang buong katawan ay biglang nombak, at ang kanyang maputlang pilak na buhok ay nagsimulang gumalaw sa kabila ng kawalan ng hangin. Dahil dumating na tayo sa puntong ito, ibig sabihin wala nang negosasyong magaganap dito. Mag-face off tayo. Boom! Pagkasabi niya noon ay may narinig na siyang pagsabog mula sa katawan ni Lucio. Guti-guti na ang damit niya. Sa ilalim ng kanyang mga damit ay isang royal mantle na may burden ng siyam na higanteng mga sawa na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat.